Steady Ver. Good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa akin. Magandang umaga po. At dito naman tayo ngayon sa isang palatuntunan na kapapasa pa lamang ng alas 12, no? Mayap-abak sa mga kabalin ko. Naimbang nga bigat sa mga kamsat ko. Tapos sa mga taga-kwan, mga Pangasinensin, mabigyan kabuwasan sa mga ibanag mapya nga uma nikaw. Sa mga kwan, taga mga ibaloy mapting diagsapa. Sa kankanay gawi sa yagsapa. Sa itawis napya nga matarok. Tapos dito naman sa mga kapwa nating Pilipino na nandiyan sa Japan ay konnichiwa. Konnichiwa. Sa mga Germany, Guten Morgen. Sa mga taga-Italy, ng mga Pilipino, Buona Giorno, Buongiorno. Sa French, sa mga France, Bonjour. Sa Netherlands, Guten Morgen. Yan ha. So ngayon, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung anong mako-comment natin sa kay Maris Racal na isa sa pinaka-top. Number 1 po siya ngayon sa virality. Sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, siya pong number 1 sa kaya pag-usapan natin. Ang number 1 ko na pakay dito ay mabigyan kayo ng legal na alam tungkol kay Racal, kay Maris Racal. Sino ba siya? Alam ko marami pang hindi nakakaalam. So, naimbaga pigat kabsat ko, si Rose Cruz. Ay pagdasal natin si kabsat Rose Cruz. Siya ay nakaschedule maoperahan po sa brain tumor. At sigurado naman ako, sa tingin ko talaga na babalik siya at manunod sa atin ulit. Maraming salamat pala sa pinadala mo sa akin na ganda ng shirt, no? Polo shirt, shorts. Tapos, anyway, bago tayo magsimula, batiin ko lang si Charlene Perez. Hello po, watching from New Orleans. Si Oscar Villaruman, Showbiz News naman ngayon. Okay. Tapos si Rene Raganas, si Pres Perez. Okay, so maayong buntag sa mga tanang mga Cebuano speaking sa Mindanao, sa Cebu, sa Dumaguete, sa Negros Oriental, Negros Oriental, sa Siquijor, din sa Camiguin, sa Misamis Occidental, Misamis Oriental. Sa Misok pala nang galing yung magkakapatid na Sunot, si Mercy Sunot. Sino ba yan? Yung kamamatay lamang doon sa Amerika na pinakasikat na lead singer ng Aegis na kumanta na nagpasikat, sayang talaga. Yun, isa sa mga pinasikat. Halik lang akin, mga ganun. So ngayon, maraming magandang umaga din, maayong buntag din pudbudiha sa mga taga Misamis Oriental. Sa Cagayan de Oro, ang sabi sa akin si Cabunyog Insurrecto ay pupunta diyan sa Cagayan de Oro. So magagampanya para sa mga taga Bunyog, no? Tapos diyan sa Iligan, maayong buntag, mga Iliganon, namimiss ko na yung Consoni Street diyan, saka St. Michael Cathedral. At saka siyempre dyan sa Lasal, Iligan, nag-aral ng high school si Gloria Macapagal Arroyo. May bahay dyan si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya yan ang rason kung bakit magaling magsalita ng Cebuano si Gloria Macapagal Arroyo. Magaling din siya magsalita ng salitang Ilonggo. Kasi ang kanyang mister na si
Jose Miguel Arroyo ay Ilonggo, taga Iloilo, pamilya ng hasyendero. So, mga sa mga pakat ko diyan sa Maguindanao at saka mga pagari ko diyan sa Lanao Sur, Agu Norte, mapia maaga sa inyo Langon, ha? Tapos sa inyo binabati ko lang kayo na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sa mga tausog o mga marayaw nga aga, ha? Okay, sa inyo lahat. So ngayon, ang pag-usapan natin ay sa mga, sa mga waray-waray, maupay nga aga. Sa mga Bicolano, maray na aga. O, sa mga Ilonggo, maayong aga. Sa mga karaya dyan sa Panay, mayad nga aga. Malapit-lapit lang yung mayad kay sa Kapampangan, mayap. Tapos sa ano pa, mga Surigao nun, maradyaw nga aga sa inyo hurot. Okay. Next. So, ang gusto ko lang i-shortcut, magsimula po ako sa ano ba talaga kung may kasong isasampa. Anong kasong pwedeng isampa laban kay Maris Racal, kay Jamela Villanueva, tapos kay Anthony Jennings. Okay. Pero bago ko sasagutin yan, magbibigay ko ng shortcut. Ano ba talaga nangyari? So ito kasi magpartner sa may ginagawang mga teleserye itong si Maris Racal at saka si Anthony Jennings. Can't Buy Me Love. So hindi nabibili ang pag-ibig. Nananakaw lang. Can't Buy Me Love. Hindi nabibili ang pag-ibig. Ha? Ninanakaw lang. Oh. Kaya ganon, ang nangyari dito ay shortcut na usapin, si Maris Racal ay hindi niya boyfriend ito si Anthony Jennings, partner ng love team lang sa mga pelikula nila. Tapos, nagsimula daw sa June 2024, nung nagkahiwalay si Maris Racal sa kanyang boyfriend na si Rico Blanco. Pagkatapos, siyempre magpartner sila ni Anthony Jennings at kinuwento niya na isang gabi raw ay malungkot siya. Ang nagpatanggal ng lungkot niya ay si Anthony Jennings. Pero sa ginawa niya lang iyon, parang inamin virtually na nagkaroon ng sex sila. So you miss my body or whatever ang pinagbabanggit. Nasakta naman yung girlfriend naman ni Anthony Jennings na si Jamela Villanueva. Pero ito siya ay hindi siya artista, kundi siya ay pribadong tao. Ngayon kung ikaw ang masasaktan, anong gagawin mo? Sa ganang parte ni Jamela, may pinadala pa. Ang problema ay mga pinadala ng mga litrato na nagkikis pa sa loob ng eroplano, si Anthony tsaka si Maris Racal, at saka may mga palitan pa ng sagot. Isa doon, siyempre, you miss my body. So ano pag ibig sabihin nun? Para ka na rin ipinanganak lang kahapon kung hindi mo alam ibig sabihin nun. So ngayon, ang tanong natin, nasaktan po si Jamela. Tanong natin, ano ba ang pwedeng ikaso ni Jamela laban kay Anthony na kanyang boyfriend noon, kasi nagkahiwalay na sila, at saka si Maris Racal. Okay. Marami akong narinig na mga abogado nagsalita. Pasensyan tayo, mga mali po kayo lahat. Wala pong kaso, may isang raw si Jamela Villanueva sa kay Anthony o di kay Maris. This is it, pansit. Ganito yon. Pwede siya magsampa ng kasong paglabag sa violence against women and children. At pwede niyang kasuhan yung dalawa na nagkutsaba na saktan siya. Yan ay kung mapapatunayan na alam naman ni Maris na mag-sweetheart pa si Anthony at si Jamela, pero nakikiapid siya doon. Yan ay kondisyon. At ang tanong, alam ba ni Maris na mag-own pa sila ni Anthony at Jamela?
Sagot, alam. Base po na-analyze ko na ang kanilang palitan na sagot. Yung isa nga doon, sinabi, paki-delete ha, parang gano'n, i-delete mo. Ibig sabihin, bakit mo i-delete? Kung alam mo na wala na pala sila ni Jamila. Ibig sabihin, guilty si Maris Racal. At dahil nasaktan nila si Jamila, pwede silang saktan, apakasuhan ng kasong vowsy. Ano ba yung vowsy? 3 uri po yan. Nasaktan ang babae sa pamamagitan ng pagsalat sa pera. Ibig sabihin, na-apply yan sa mag-asawa o di kaya nagkasama, may anak sila at nagkapamilya, may obligasyon ang lalaki magbibigay ng support. Yan ang unang kaso. Pero sa kasong ito, wala namang anak si Jamila at saka si Anthony. So ano pwede? Sa emotional aspect, psychological aspect, sa pag-torture sa kanyang isipan. So ngayon sa pag-torture, dahil mag-on pa pala sila ni Anthony at alam ni Maris Racal na mag-on pa sila nang aagaw siya. So, pwede silang dalawang kasuhan at ikulong sa sala na vowsy. Okay? Ganun na kasimple. Pero, halimbawa, na lumalabas may mga ibang abogado na nagsalita. Wala raw, hindi daw kasama sa kaso si Maris Racal. Yan ay kung mapatunayan na inosente si Maris Racal na hindi na pala magsyuta si Jamila at saka si Anthony. Pero lumalabas po sa sagutan, nabasa ko eh. Hindi mo pwede sabihin na hindi niya alam. Bakit niya ipapadelete ang palitan ng sagot sa gitna nila ni Anthony at saka ni Maris? Bakit ipapadelete ni Maris? Ibig sabihin, alam niya. So ito naman, may mga abogado naman nagsasabi, pwede daw kasuhan ng libel si Jamila por Diyos por Santo. Saan ba kayo nag-aral na law school? Reviewin niyo nga yung batas ninyo. Wala pong libel doon. Bakit wala pong libel? Dahil ang pinost lang pala na talagang critical ay yung pinost lang yung palitan, ni screenshot, nilabas, pinost sa Instagram. Wala namang dinagdag na salita ron si Jamila. Kung anong palitan sa sagot, pinost niya lang. Kasama na, you miss my body. Oh. Walang libel kasi hindi nagsinungaling si Jamila. Paano mo sabihin nagsinungaling si Jamila kung wala naman siya dinagdag doon? Nakapost lang. Ayaw kong sabihin, pero kayo mga nakapag-aral ng law, tingnan nyo naman maigi kung anong nangyari bago kayo magbigay ng inyong opinion. Kasi nabibigyan nyo ng masamang aral ang mga nakikinig sa inyo. Magkakaroon lamang ng libel kung may sinabi si Jamila na kasinungalingan. Paano magsisinungaling ang kinopya mo lang, pinost mo? Salita na naman ang pinost niya, salita naman ni Maris. Salita ni Anthony. So, walang libel. Kaya naku ba? Dapat pakuhanan kayo ulit ng bariksam eh. So, tapos in fairness naman sa kanila, binasa ko rin, may bago niya pinost ni Jamila, nag-explain siya kung bakit. Sabi niya, para makamove on siya. Kaya pinost na lang niya. At wala rin siyang nilagay na nagmumura. Wala lang. Pinost niya lang. Yung iba, kumbaga, pag tinignan mo na maigi, maawa ka na lang sa kanya kasi siya yung isang babae na pinagkaitan, tinaksilan. Mas naawa ako sa kanya. Kaya siguro nakikinig sa akin, hindi naman tayo lahat perpekto. Ibig sabihin, ano naman ang gagawin nyo kung kayo ay nalagay sa balag ng alanganin na gano'n? Pwede ba kayong kasuhan ng libel? Cyber libel kasi nagagamit ng internet.
Sagot, hindi. Kaya kung kayo ay niloko ng inyong asawa o boyfriend o girlfriend, gawin nyo rin yon para maubos na yung mga taong masama ang ugali. Alam mo, hindi naman natin maalis yan. Ang katotohanan na isang tao ay magkagusto sa maraming tao rin. Kung lalaki ka, marami ka mga crush. Pero kung nakapag-commit ka na sa isang babae, number one mo na asset sa buhay mo ay yung katapatan sa iyong partner. Ganon din ang babae. Kung nakapili ka na, at kung magpakasal ka, number one mo na asset ay yung magiging loyal ka sa iyong partner. Nung bata pa kayo, of course, nakakagustuhan kayo sa isa, at kung matanda na kayo, ang papalit sa relasyon ninyo, paging mainit pa rin, ay yung mga anak ninyo. At kung tumanda na kayo, ang papalit, magpapainit sa inyong relasyon, ay yung mga apo ninyo. At yung pagpaalaga sa pangalan ninyo. Mas matindi ang pangalan. Huwag yung kati na naramdaman nyo. Kaya kita mo, anong nangyari kay Maris? Ang kati niya ang kanyang sinunod. Lumalabas na alam niya talaga, unang-una, ang katwiran ko, bakit niya pinapadilit kay Anthony ang mga palitan ng mensahe nila. So pangalawa, dahil alam niya, lumalabas na ginamit niya si Anthony, kunwari magsalita, matagal na silang hindi nagkasyuta ni Jamila. Hoy, lukuhin yung lelong nyo. Bakit nagkaroon ng access si Jamila sa messenger ni Anthony kung nagkahiwalay na sila? 'Di ba? Hindi gagamitin hindi yan kukunin ni Jamila yung message, at saka hindi niya makukuha yun kung na matagal na siyang binlock sana ni Anthony kung totoo nagkakahiwalayan na. Kaya yung aral na makuha dito is, number one, magiging maayos kayo. Ngayon, isasama ko sa kwentong ito, yung may nangyari po noong November 28. May isang pulis na taga Puerto Princesa na nalaman na lang nitong huling araw na natagpuan ang katawan niya na nilagari. Nilagari, pinisa-piesa, chap-chap. At alam niyo kung bakit nilagari? Ang umamin po yung pumatay at naglagari ng katawan ng pulis na yun. Umamin siya. Siya ay police colonel. Na nahulihan niya yung pulis na yun na nakapatong sa asawa niya. Yung asawa ng pulis na pumatay ay pulis din. So ngayon, paano nalaman yun? Kinikwento ko lang sa inyo ito na hindi po maganda ang mamangka sa dalawang ilog. Unang-una, hindi mo kaya. Pangalawa, imposible mangyari. So, ano kayo nang nangyari? Umalis siya ng Puerto Princesa para mag-a-attend o dadalo sa isang seminar sa Metro Manila. Dumating siya sa Metro Manila, sumaksakay ng eroplano, November 27. November 28, yun ang huling araw na natagpuan siya. Nagpalabas pa ng missing na mensahe yung kanyang mga brad sa Mason. Yung pala, ang anak ng lalaking namatay o ng pulis na namatay, pulis din. Colonel ang rangko, pero siya sarhento lang. Nang ibig sabihin, yung anak niya siguro ay graduate ng Philippine National Police Academy. At dahil alam niya yung telephone number ng kanyang tatay, pinatrace, nakita ngayon sa pamamagitan ng global positioning system na pinpoint yung tatay niya, yung number na yun, noong November 28 ay nandoon sa motel. Yung motel na yun ay katabi ng Camp Bagong Diwa.
kung saan ang kampo ng National Capital Region Police Office. So, kinuha ngayon yung CCTV sa motel na yun. Sogo at ang pinakamalapit doon eh. So ngayon, nung nakita ngayon na sumakay sa Grab yung pulis. Hindi lang nakita yung kung sino may kasama o wala. Tapos nakita uli yung Grab ng ibang CCTV naman, ng CCTV sa loob ng Camp Bagong Diwa, na tumigil sa isang building ng mga apartment at bumaba kasama yung babaeng pulis. Dalawa sila. Yun ang huling CCTV na nagpakita. Na nakita sila. So ngayon, dahil nasukol na kilala yung babaeng pulis, kilala yung mister ng babaeng pulis. Kinumpronta ngayon, inimbestigan. Wala na siyang magawa. Wala siyang lusot. Inamin na pinatay niya yung pulis na taga Puerto Princesa. Ang pumatay ay isang kernel na pulis din. At para hindi madiskubre yung pagpatay niya, ay nilagari niya. Inutusan pa niyang kanyang misis na nakikiapid sa lalaking pulis na maghanap ng lagari. At ang lagaring iyon ang ginamit nila pagputol-putol sa katawan ng pulis na iyon. At sinilid sa sako. Para hindi matagpuan, inuwi sa Baguio City. Taga Baguio po yung pulis na iyon. Naghukay sa tabi ng ancestral house ng pulis na lalaki at ibinaon doon. Nung umamin, tinuro, nabuksan, nahukay, nakuha ang katawan ng pulis na taksil. Mang-aagaw ng asawa. So buti hindi nangyari yan kay Maris Racal, yung ganun. Ang nangyari lamang kay Maris Racal ngayon, ang balita ko, 3 endorser na ang umatras sa kanya. 3 endorser, ang laki ng mawalang pera sa kanya. So, yan ang produkto po ng kataksilan. Pakinggan natin yung apology ko ni Maris. Pero kung ako tanongin nyo, hindi ito apology ko, pagtatabon, kanyang pagtangka na tatabunan niya. Kasi hindi naman siya totoo naghimingi ng sorry. Pakinggan ninyo. Speaking from my heart, lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Today I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I want to say sorry for everything that I have done. It all started last June of 2024. I was in a very dark place. I was lonely. Nasa dark place daw siya. She was lonely. Kasi iyon ata, ang gusto niya palabasin na nagkahiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Rico Blanco. So she was lonely. So somebody came up and gave the light to the world. Pakinggan mo. And I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. When I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. Dala daw siya sa emotions niya o sa kamanyakan? I came clean right away. I told my ex everything. Dahil hindi pag-ibig yon. Hindi yung pag-ibig. Yun ay libog. And I admitted things to him. And then we broke up. It wasn't easy. It was very hard for me too. I announced the breakup. The reason why I became so emotional during the interview because I was holding back. Break up, emotional daw siya. Nag-break up sila ni Rico Blanco. Yun yung totoo.
wasn't really able to simmer down. I wasn't able to reflect on what had happened. I was working every day for days straight, weeks straight, months straight. Bago nagsimula yung mga daming trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. And he also said the same thing. Mind you, I was in a very lonely place. I was so lonely. So lonely. 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 I'm Mr. Lonely. I was so vulnerable at that time. Like So everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. Kabi-break mo lang, vulnerable. Ay, nako. Huwag mo na lukuhin ang mga tao. Ang totoong nangyari, nakikita ko, nakipag-break ka kay Rico Blanco kasi mas bata pa ito si Anthony, nakita mo. Oh. At si Anthony naman, manyak-manyak din. Oh, minamanyak-manyak ka rin. Ayan. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Aaminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. Oh, nahulog ang loob mo? O baka nahulog ang panty mo? He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. Oh, He gentleman. would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. He would tell He would kiss you in front of other people. Ano? all the people who were close to me that he was single. Hindi kayo boyfriend, girlfriend? Kisan ka? So, I was confident to act a certain way around him on the set. Because in the eyes of the people there, we were both single. Oh, we were both single in the eyes of so many people there. But in your mind, ano, single ka? Single siya? Alam mo na may girlfriend pa si Anthony. Naagaw ka lang. Araw-araw kami nagtatrabaho. And September came. We went to Italy for our shoot sa teleserye namin na Incognito. And doon nag-start na naging deep yung pagkakilala namin sa isa't isa. O, tanda na, sa Italy daw. Doon nagiging malalim ang pagtinginan ng isa't isa. Bakit? Tingnan natin. I really fell. Nung pauwi na kami ng Italy, it was my birthday. And we were stuck at the airport. The whole day. He would say things to me that are sweet. He would say promises. We would tell promises to each other. And then nung pauwi na ng Italy, I felt so happy that I had to post something on my IG story just to appreciate him. Hindi. Ang katotohanan ng buhay dyan, nagsamantala kayo kasi libre kayo doon eh. Diba? Sinamantala mo. Maswerte nga ito kaya nung ginawa nyo yan, naswerte si Neri Naig, yung iskandalo niya sa kanyang syndicated estafa ng mga krimen ay natabunan. Ganon din kay Sara Duterte. Yung impeachment na iskandalo sa kanya ay natatabunan. Biro mo, ilan na ngayon? Paka-check po. Kanina nung napanood ko, umabot na po sa halos 3 milyon. O ngayon, halos umabot sa 3 milyon yung nanonood sa kanyang sa kanyang paliwanag. Ganon katindi, ganon kasikat si Maris Racal. Natabunan ang mga mga views nila ni Sara at saka ni Neri Naig. Grabe. Pero magugulat ka sa 3 milyon, pag tinignan mo, binasa mo ang lahat ng mga
mga comments, naku, patay. Lahat po kontra sa kanya. Yan po ang katotohanan. Lahat binabas siya. Yan po ang nangyayari. Binabas si Baris Racal. So ngayon, ano naman ang relasyon nito kay Sara talaga at saka kay Neri Naig? Kay Sara, yung pera na confidential agent, dahil na siya lamang ang may mayroong nakakaalam na mayroon siyang pera at siya lang ang pwede magsabi kung saan dalhin, sinamantala rin. Akala nyo ba yung 125 million na confidential fund napunta dito kahit kalati lang sa mga intelligence operations? Hindi po ako naniwala. Sinamantala din ni Sara na walang nagbabantay. Binulsa niya yun. Ganon din yan kay Neri Naig. Nanamantala rin siya sa kahinaan ng mga tao na nagtiwala sa kanya na mayroon daw siya negosyo. At yung negosyo niya daw ay asinso. At nag-alok siya na mamumuhunan kayo sa kanya at makikita naman kayo. Parang lumalabas. Pag mag-invest ka sa kanya 250,000 pesos, ay kikita ka ng 31,000 pesos, 31,500 pesos sa isa 3 taon, 3 buwan. So kita niyo itong ito po yung mga ganun talaga yung mga karamihan sa Pilipino sa ngayon. Mabigyan mo lang ng pagkakataon pag walang nakakitingin. Tira kagad, magnanakaw ng asawa ng iba o magnanakaw ng pera ng tao o pera ng pamahalaan. So gano'n yun ang nangyari. Maswerte si Neri Naig at yung motion ng kanyang abogada niya pala, ay naaprubahan ng Branch 112 ng RTC kung saan pinayagan siya na lumabas, tinanggal ang warrant of arrest at inutusan ng piskal ng Pasay City na magsagawa ng bagong investigasyon. At kinilala ng judge na sa loob ng 5 araw ay naisampa ng kanyang abogado ang paghingi ng pagbasura muna ng warrant of arrest at binigyan siya sa ilalim ng karapatan niya, sa ilalim ng rules of court, may karapatan po kahit sinong akusado na hinuli na hindi nagkaroon ng pagkakataon na bigyan ng sumagot sa mga akusasyon sa fiscal's office. Dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon, nangyari, humingi siya at pinalaya. At inutusan ng piskal, magsagawa kayo ng investigasyon. So, ganun po ang nangyari kay Neri Naig. Ano naman ang nangyari kay Sara Duterte? Nagkaroon siya ng pag-asa nang tinulungan siya ng Iglesia ni Cristo. So, lumalabas ngayon, ang kumakampi kay Sara Duterte ay Iglesia ni Cristo at saka KOJC. Si Kibuloy at saka si Manalo. Ngayon, kung ano man kay Kibuloy, walang reputasyon sa akin yon. Pero ang tinitingnan ko, ang taas ng reputasyon sa akin ng Iglesia ni Cristo. Ano kaya ang rason? Napakinggan ko ang ibang mga kagaya yung anchorman ng Iglesia ni Cristo. Ang paliwanag nila, ayaw nila magkagulo. Number 2, ay suportahan daw nila yung desisyon ni BBM na huwag i-impeach si Sara Duterte. Ang isa rin sa nakita ko na pwedeng dahilan kung bakit nagdesisyon ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magrarally para pigilan, kontrahin ang impeachment ay yung katotohanan na kapag magkaroon ng impeachment, sa totoo lang, sobrang laking gulo ang maidudulot sa bansa natin. Bakit? So, doon natututok ang lahat ng tao. So, hindi na matrabaho yung dapat gagawin. So, gulo talaga. At yung resources ng pamahalaan ay doon na lang tututok din. Yan din naman
ang nakikita ni Bongbong Marcos. So hindi siya makapagtrabaho ng gusto kung merong impeachment. Pero kung ako tanungin mo si Padre Robert Reyes, tanungin mo si General Eliseo Rio, isa ang aming sinasabi. Ang sinasabi namin kung bakit ayaw ni Bongbong ay ayaw niya umabot sa punto na maiipit sa balag ng alanganin at wala nang lusutan si Sara at magsalita na siya. At anong sasabihin? Sasabihin niya, mga kababayan ko, pareho po, ang totoo po ay pareho kami ni BBM na hindi totoong nanalo. Pinanalo lamang kami ng Smartmatic. Yan. Ang pinagkatakutan talaga ni Bongbong. Pasensya kayo na maka-BBM, yan po talaga ang aking nakikita. Pasensya kayo na maka-DDS, yan po talaga ang aking nakikita. Well, kung mangyari man yan, sana matuloy sana ang impeachment. Kaya nga kaming sa Bunyog, ang tayo namin ay pipilitin namin, magrarally kami. Magsasama kami kuno sa rally. Pero dapat mag-rally kami. So maganda, sasama kami sa rally na kukontren at pipilitin si BBM at saka si Romualdez na ituloy nyo ang impeachment. Kahit ano pang sabihin ng simbahang Iglesia ni Cristo. Kaya lang, andun din ang katotohanan na walang ibang simbahan, kundi tanging Iglesia ni Cristo lamang ang maaasahan mo sa katotohanan na pag sinabi sinong iboto, buo sila kung bumoto. Yan ang kinatatakutan ng mga politiko. Kaya because of that, nag-iisip tuloy ako na tinawagan ng Iglesia ni Cristo si Bongbong Marcos na huwag pigilan sila ni Romualdez. Yan ang iniisip ko. Ngayon, may nabalitaan ako na tinakbo sa St. Luke's Hospital si Martin Romualdez at tumaas siguro ang BP. Tumaas siguro hindi niya matatanggap na hindi matutuloy ang impeachment. Bakit hindi niya matatanggap? Kasi po, pag tumuloy pong impeachment, halos sigurado na ang papalit na Vice President ay si Romualdez. Sabi ng iba, si Chis Escudero kasi siyang Senate President, hindi po. Ang paraan po sa ilalim ng ating konstitusyon sa pamimili kung sinong Vice Presidente, basta magkabakante ang Vice Presidente, either kung mamatay man, o matanggal, o mag-resign, tanging na mamimili kung sino ang papalit. At kung makapili na siya, siyempre, sino pagpiliin? E di yung mapagkatiwalaan niya. O sa mga congressmen, sa mga senador, sino pa mapagkatiwalaan ni Bongbong Marcos? Sagot, wala. Kasi bakit? Puro mapagsamantala. O pariha din yan kay pariha din sila kay Maris Racal. Mapagsamantala. Yung naman, sa House of Representatives, lahat po sila hindi lang mapagsamantala, magnanakaw pa. O ngayon, pero sa lahat ng magnanakaw, mayroong pwedeng mapagkatiwalaan si Bongbong Marcos. Wala nang iba, kundi ang kanyang pinsang buo. Si Martin Romualdez. Na kinakaisa sa larangan ng mga pagiging speaker, wala nang ibang speaker pa makatalo sa ginawa niya. Saan ka makakita ng speaker na namimigay ng tigta 3 milyon halos buwan-buwan sa kada congressman? Siya lang. Yung patawag nung isang araw sa Malacanang, lahat ng mga kakampi ni Romualdez, gusto nila kausapin, gusto nila kumbinsihin si Bongbong Marcos na pumayag na itutuloy ng impeachment. Pumunta lang sila doon, 2 pakay doon. Unang pakay, LC.
Pangalawang pakay, pipilitin si BBM na ituloy ang impeachment. Ano naman ang ibig sabihin ng LC? Ay, loyalty check. Ang hindi makadalo na congressman ay tatanggalin. So ngayon, gusto ipakita ni Martin Romualdez, kay Bongbong, buo kami. Buo kami. Kung gusto namin tanggalin si Sara, matatanggal namin. Bakit? Actually, hindi na nga kailangan magkaroon ng ng paglilitis sa loob ng House of Representatives. Hindi na kailangan ng Justice Committee na mag-hearing para malaman kung i-impeach si Sara o hindi. Ano lang gagawin? Simple lamang po ang ginawa ni Manny Villar nung panahon na gusto niya tanggalin si Erap Estrada. Ano yun? Pinapirma lamang niya sa dami ng mga House of Representatives na minimum ay 1/3 na sa dami. So sa ngayon, ilan ba ang congressman natin ngayon? Ang alam ko, 316. Ang bilang ng iba, 312. 316 pa rin po ang bilang. Bakit? Namatay lamang ang 4, andyan pa rin ang kanilang distrito, hindi napapalitan. At sino ang acting congressman sa mga distrito na yan? Namatay pa rin 3, yung isa natanggal. Sino yung isa natanggal? Si Arnie Teves. Yung namatay, may 2 namatay sa Puerto Princesa, sa Palawan, sa 1st District at saka sa 2nd District. So, ang swerte naman ni Martin Romualdez. Ha? Ang swerte niya. Bakit maswerte? Meron na siyang tinatawag na PDAP o pork barrel para sa kanyang distrito sa 1st District ng Leyte. Meron pa siyang PDAP para sa 1st District ng Puerto Princesa ng Palawan. Meron pa siyang PDAP para sa 2nd District ng Palawan. Matindi. At meron pa siyang PDAP doon sa distrito sa Negros Oriental ni Arn Teves. Sabi ni Hope, loyal sa pera ng bayan. Tama. Pirma lang po ang kailangan nila na kailangan umabot sa 1/3 sa dami ng congressmen. Ang tanong, ilang congressmen ba dapat ang pipirma? Kung 1/3, kung kabuuan pala nila ay 316 congressmen, divide it by 3. Kung 315, 105 na sana. May butal na isa. Hindi mo naman pwede sabihin ng kalahati lang ng congressman ang pipirma. Kailangan isang buo talaga yan. So, kailangan ang minimum na numero ng congressman na pipirma ay 106 congressmen. So, okay? Ganon po ang gulo ng bayan natin. Mapa-artista man, magulo. Mapa-pulis, magulo. Kita ba yung pulis? Pulis na taga Puerto Princesa, pumunta ng Maynila, mang-agaw ng asawa ng iba. Ang asawa na inagaw niya ay asawa ng police colonel. Siya sarhinto lang. Ang gago naman na yun ng police Puerto Princesa, ginamit niya ang kanyang pagiging gwapo. Siguro nakagusto sa kanya yung parang Makati rin, kagaya kay Marisakal. So, nakipag-apid siya sa yung police na taga Puerto Princesa. Parehong rangko nila, Police Executive Master Sergeant. So ngayon, minaman-mana na pala sila ng husband ng police na babae, na police colonel. Nahuli raw. Ngayon, itong nangyari. Kinuwento ko na kanina eh. So nang nalaman at umamin naman ang police colonel na pinatay niya, yung si police na taga Puerto Princesa. At ang kinatwiran, dahil nahuli niya na nakapatong sa kanyang asawa. Ang tanong, paano mo mapapaniwala ang tao na tama ka? Unang-una, kung totoo ang sinasabi mo, dapat pati asawa mo ay tinamaan ng bala. Kung pinatay mo yung pulis, dahil nahuli mo,
May katwiran ka kung pagkakita mo ay nabaril mo o napatay mo. Pero pag pinalipas mo pa, may oras, murder na po ang kaso mo. Hindi na yan allowed sa batas natin. Allowed lamang sa batas natin, ano ba ang katwiran sa likod ng kaisipan yan? Ang katwiran, wala pong lalaki ang makakayanan na pigilin ang kanyang sarili na hindi gumawa ng aksyon sa oras na oras mismo. Makita niya sa harap niya na makita niya na ang kanyang asawa ay kinakant ng ibang tao. Yan po ang dahilan kung bakit tinanggal ng batas ang parusang kulong ng reclusion perpetua sana kasi ang tawag diyan murder na sana yan. Pero ngayon, anong sasabihin ni Colonel? Anong ikakatwira niya? Pagkatapos yan, nilagari pa niyang katawan ng pulis. Hiniwa-hiwalay niya. Tapos ibinaon doon, nakuha na ang katawan na putol-putol, nakuha na po sa nilibingan doon sa katabi ng bahay, ancestral house ng Colonel na pulis doon sa Baguio City. So, siguro yan lang muna ikikwento natin. No? Hanggang dyan lang muna tayo. At sana naman magbago na itong Pilipinas. Kayo mga kapwa ko lalaki, kung pugi bang kayo kagaya ko, huwag nating gamitin ang ating pagkapugi. Nang dahil lamang maraming palay lumalapit sa atin, tutukuin natin. Ikwento ko pa rin isa. Ikwento ko na ito. Isang kwento rin ng kataksilan. May isang doktor na tausog, Muslim, tausog na doktor. Ang galing na doktor. Doktor po siya sa pampaganda. Pampaganda ng dede, pampaganda ng pampa-virgin, ang dami. Pampaganda, pampa-opera ng ilong, lahat. Dahil sa magaling siya na doktor, marami siyang babae rin na hindi ko alam kung humaling sa kanya o siya mismo. Basta the fact remains na marami siya naging babae. Kasi kung Muslim siya, allowed siya mag-asawa ng 4. Kaya ginagawa niya, dagdag siya ng asawa at kung magsawa na siya, hiwalayan niya, i-divorce niya. Dagdag na naman isa. So plus minus. Akala niyo sa eleksyon lang may dagdag bawas? Sa pag-asawa rin, may dagdag bawas. Kaya ganon, anong nangyari sa doktor na yon? Actually, yung doktor na yon, 4 na beses na natulpo. Dating police colonel na natanggal din sa pagiging pulis. Dahil ginamit niya kanyang pagiging pulis para persahin yung babae na kanyang iniibig na bumalik sa kanya. Kaya tayo po mga lalaki, ganito lang aking mapapayo sa inyo. Hindi natin maiwasan na magkakagusto sa maraming babae. Pero maiwasan mo na huwag kumaliwa at magiging tapat ka sa iyong partner. Magiging one woman man din kayo, kagaya ko. Sa ganito, hindi nga ako gwapo. Wala akong buhok. Hindi ko maiwasan, marami din nagkagusto sa akin. Very polite naman ako magsabi. Sabi ko, gusto sana kita, pero may asawa na ako. Pwede ko namang i-share sa inyo. Kinasuhan po ako nag-rape ng isang babae nagkagusto sa akin. Dahil sa hindi ko pinapatulan, kaya kinasuhan niya ako ng rape. Sa Manila City Prosecutor's Office. Sabi ng piskal na babae, sabi niya, attorney,
ang haba ng hair mo kasi nanalo nga ako. Kasi napatunayan ko na wala akong ginawang kasalanan. Umattend ako ng hearing ng rape case. Katabi ko ang asawa ko. Para may papakita ko sa asawa ko na ako'y honest. So, kaya gano'n na lang ang ating siguro, magdasal tayo siguro. Kaming mga taga-Bunyog, mag-usap-usap kami, pero magdesisyon na kami na kailangan i-post namin, gagawa kami ng hakbang, kasama na yung pagsasama sa rally ng kabuuan na pilitin itong kongreso ng mga congressmen na isampa na ang kasong impeachment laban kay Sara Duterte. After all, hindi naman ibig sabihin na kontra kami kay Sara kung kami sa Bunyog ay magpupush ng impeachment. Bakit po? Kasi po, pag nagkaroon ng impeachment, dalawa naman ang pwedeng mangyari. Pabor kay Sara o hindi pabor kay Sara. At least, papabor kay Sara kasi magkakaroon siya ng pagkakataon na maipaliwanag niya sa kanyang mga supporters kung paano niya ginasta yung 125 million pesos. Yun lang. Pero I beg your pardon, yung ibang mga sinama sa kaso laban sa kanya ay basura na yon. Anong mga kaso ang basura? Yung mga kaso po, number one, nangyari sa panahon ng siya ay hindi pa Vice President, ay hindi po kasama yun. Ang kasama lang po, yung mga kaso na nagagawa sa panahon ng siya ay Vice President na. So, ibig sabihin, yung mga confidential fund sa panahon ng siya Vice Mayor, hindi mas pwede mo isasama yun. Pati yung sinasabi kong meron din siyang AJK doon. Hindi ba kasama yun? Actually, hawak na ng ICC yung mga kasong yun. So, bakit pa tayo bang gugulo yun? So, yan lamang ang sa aming sa Bunyog, magsusuporta kami sa panawagan na ituloy po ang impeachment. Para ito sa bayan. Malalaman din ng bayan. Importante malaman ng bayan. Hindi yung importante kung makonvict man o hindi si Sara. What is important is, malaman ng buong bayan kung paano ginasta yung tinatawag na confidential fund. Ngayon, nagpabuto-buto ako kahapon. Oo o hindi. Wala atang bumuto ng hindi. Ang tanong ko lang ay, naniniwala ba kayo na ang pera ay ang katotohanan doon, binulsa lahat ni Sara, yung 125 million? Lahat ng subscribers ko sumagot ng oo, naniniwala. Ang tanong kong yan, hindi yan nakabase sa ebidensya. Nakabase lamang po sa paniniwala natin ng bawat isa. Ang problema ko lang dito sa Pilipinas ay yung Supreme Court hindi magdidesisyon pag kulang ebidensya. Ang adhikain ko po ay dapat magkaroon na tayo ng sistema ng katarungan na kung saan kahit walang ebidensya, matalino ang desisyon. Ano po yun? Halimbawa, kay Haring Solomon, matalino ang naging desisyon niya nung siya'y binigyan ng problema. Magdesisyon kung sino sa dalawang babae ang totoong ina ng bata. Yung dalawang babae ay pareho nagsasabi, anak ko yan, anak ko yan. So, sa matalino na pag-iisip ni Haring Solomon, nagsabi siya, tinisting niya yung dalawang babae. Ganito ang desisyon ko. Hahatiin natin ang katawan ng bata at ang isang hati ay ibigay sa iyo, babae. Ang isa namang hati ibibigay sa iyo, isang babae. Anong nangyari? Yung totoong nanay ng bata ay nagsalita, Haring Solomon, huwag niyo na pong hatiin, ibigay niyo lang sa kanya. Nagdesisyon si Haring Solomon, yun ang totoong nanay, yung nagparaya. Ganun po yun. So, ibig sabihin, adhikain ko na hindi lang iasa sa dokumento. Isang kasong halimbawa ibibigay ko.
kung bakit na dapat pwedeng desisyon ng mas maayos. May isang desisyon, si Justice Antonio Carpio, na hindi ko gusto. Ang desisyon niya ay, sa kasong ito ang kwento, may dalawang lalaki at babae. Sa panahon ng hapon nangyari, nagsama yung babae at lalaki mula 1943 hanggang 1947. Nagkahiwalay sa 1947. May nabiling property. Lupa, dalawang lupa at bahay. 1949, binenta ng babae. Dahil ang lahat ng titulo ay nakalagay sa pangalan ng babae. Sinabi doon, this certificate of title is registered in the name of Maria Clara, married to Jose Rizal. Ganon ang pagkasalita. Ang tanong. Kasi ang sabi naman ng lalaki na naghabol, pera namin yan. Asawa ko siya. Binili kaya conjugal property yan. Dapat hindi niya ibebenta sa iba. Ang problema kasi dito, binenta na babae sa iba. At sinulo lang ang pera. Ang sagot sa desisyon ni Justice Antonio Carpio ay walang karapatan ng lalaki sapagkat hindi napatunayan, wala siyang dokumento magpapakita na siya ang may-ari. Tanong, tama bang desisyon niya? Sagot ko, mali po. Bakit po? Ganito yun. Nagsama sila. Napatunayan yung lalaki ay dating Chinese, naging Pilipino. Panahon ng hapon ito. Nagkagera, nagsama pa rin sila. So, sa batas ng ebidensya, kapag nagsama ang lalaki at babae, kahit wala pang kasal, ay pinapalagay na ng batas na sila ay mag-asawa, kahit walang maipakita na marriage certificate. Ang sinabi lamang sa doktrina, yun lamang ay pwede na. Kung kasal sila, hindi pwede may benta ng babae kung talagang mag-asawa sila. Kaya lang, ang problema nito, kung isa sa dalawa ay magsabi, hindi po totoo yan. Ngayon, nawawala na ngayon yung pagpapalagay ng kaisipan ng batas na kayo ay mag-asawa. Dahil sinabi ng babae na hindi niya naging asawa, ay pumayag yung Supreme Court na hindi na ibigay ang pera na tinanggap sa pagbebenta ng lupa. Pag-ari na daw ng babae yun. Tinawag pang parapernal property. Ibig sabihin parapernal property, ang property na yan ay tinatawag na parapernal property ng isa sa mag-asawa. At hindi pwedeng sabihin na may karapatan ang asawa niya dahil sulo niya lang ito. Kailan magkaroon ng parapernal property? Magkakaroon lamang ng parapernal property kung sa mag-asawa, either babae o lalaki, ay may minana siya sa kanyang tatay o lolo. Ang mamamanain niya, kanya lang yun, hindi magiging conjugal property yun. Ganun lamang ang sistema. So ngayon, dahil nagkahiwalay sila noong 1947, pero may anak sila na 6. So nang binenta ng babae, ang sabi ni Justice Antonio Carpio, hindi pwede sabihin na conjugal property yun. Kung ako ang justice, sasabihin ko na conjugal property yun. Unang-una, ang paglagay ng pangalan na Maria Clara married to Jose Rizal, pwede kong gamitin na isa sa dahilan na bakit naman ang tanong, bakit ipalagay na babae yan dyan kung talagang walang kinalaman si lalaki sa lupa? May dahilan. Kung talagang parapernal property yun, ilalagay sa titulo mismo. Property, sole, parapernal property alone of the woman. Hindi nalagay. So, ang ibig ko sabihin, tingnan natin ang ugali ng lalaki at babae kung sila'y nagsasama.
Pwede ba mangyari na bumili si babae lang? Pwede ba mangyari na bumili si lalaki lang? Ang mali dito sa desisyon na to, napatunayan na binili. Kung napatunayan na binili, hindi siya para personal property. So, yung pagsasama nila, may mga anak sila, ay sapat na nakatibayan para tingnan natin. Kasi wala nga silang marriage certificate ipakita. Na yung property, kahit pa lang, pwede nilang hatiin sa dalawa. Equal na hati. Kung hindi sila kasal. Pero kung kasal sila, hindi pwede ibenta. Yan, tandaan yung aral sa batas. Kapag kasal ang babae at lalaki, binenta ni lalaki o ni babae, ay hindi pwede magiging valid o legal ang pagbenta. Okay? Ngayon, kung ang property ay pag-ari ng nagkalibin lamang at hindi sila kasal sa isa't isa, at pwede naman sana silang makasal, pero hindi na pakasal, ang utos ng batas, pwedeng hatiin or pwedeng ibenta ni lalaki o ni babae ang kanyang share o bahagi sa lupa na hindi pa nahati. At ang pagbebenta ay respetuhin yan na valid. Dahil may karapatan at hindi naman sila kasal. Pero kung kasal sila, ang pagbebenta ng kalahati ay hindi respetuhin ng batas dahil kasal sila. So, yan lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, John Kabinbin, Kabunyog, good morning. Philgir Vlogs, maayong gabi, Sis Imelda Sinoy. So, wag naman sana hope coming soon kung hindi tayo magbabago from Tara system to Sara system in customs. Pare-pareho lang Mayra. Sara pareho lang Mayra. Imelda Sinoy Talogon, maayong gabi. Jojo Jestro, laban para sa taong bayan sa nainapi ng mga Duterte. Hope, pero sir, hindi lang sa pugi, kundi sa katin ng katawan ng babae o sa lalaki in general. Kalikasan ay mahirap pigilan. Alam mo, parang niremind mo ako, o tukso, layuan mo ako. Dapat ang tukso po ay hindi sinusubukan. Nilalayuan. Ha? Yan lang lamang. O, Janela, good evening po. Pilgrim Vlogs. Mr. Sheep, basta wag mo pakialaman pag-ari ng iba. O, yun nga. Tama yun. Hope, pera-pera lang ang labanan sa politika. No permanent kalaban, only permanent self-interest. Tama din. So loyal sa pera ng bayan. Sabi ni Argo naman, perma lang. Papapirma sana sila. Titingnan natin. Sa mga December may hanggang February pa yan. Tapos, Argo, host, tama ka. Evangeline Cardinal, gandang gabi po. Argo, Sebastian Sartin Gonzaga. Injulo Kona. So, Rene Raganas. Tungkol naman kay Maris Racal, ewan. Rene Raganas, pare-pareho lang sila mapagsamantala. Dapat sa kanila sunugin para mabawasan ang mga kademonyuhan nila. Yan, Pilgrim Vlogs, Tweety Bird, kaya ka pala, Noisance candidate, dapat lang. Galit sa akin ito. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Siguro makasara to, Duterte. O di kaya maka-BBM. Tweety Bird, you are just human. We need not be judgmental. Next time, learn from your mistakes because shit happens. Parang si Bato, shit happens. Yoyong, watching live from Antarctica. Wow, ganda. Wall Street Kabunyog, katotohanan. Jupiter Pluto, good PFO engineer. Gilbert Albao, maayong aga attorney. Nako, mahirap yan. Dapat ginawa na lang nilang 7, hindi na 6 para walang masaktan. Gilbert Albao, Emily Capistrano, Omom Reacts, Susan Ramos de Jesus. Sorry, Engineer Toto, good morning po. O good morning, good evening pala. Challenger Perez, hello po, watching from New Orleans. Oscar Villaroman, Showbiz News naman. Okay, nabasa ko na yung iba. So, hanggang dyan lang muna tayo. Cesar Iriarty, Araceli Magdaraog, Arnam, sang-ayon ako kay Torney sa binigay mong halimbawa
na ginawang hatol ni Haring Solomon na dalawang ina. O, dapat gaganon nga tayo, di ba? Okay. So, nais ko lang pala i-shout out, no? Yung marami pong mga nagparating sa akin na mga biktima ng namatay doon sa 19 na namatay doon sa Hamtik Antique na bus tragedy. Yung nahulog yung bus ng series. At binayaran daw ng series lahat na namatay. Pero may mga tumatawag ng katarugan. Bakit hanggang doon? Bakit paano nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Sa huling usisa ko, ang CCTV, ang USB ng CCTV ay tinago ng taga-series. Hindi lang pinapakita. Kaya dapat ang mga hinahamon kong series, magkaroon na ng closure ito, ipalabas nyo kung anong. Kasi sinasabi nila na mistake daw yun ng driver. Kung ako tanungin mo, hindi po mistake ng driver. Mistake po ng series. Bakit? Kasi bago nangyari yung pagkahulog sa bangin ng bus ng series na mahigit 20 ang sakay, 19 ang patay, ay tumigil muna sa malayong lugar ang bus. So, nang tumigil ang bus sa unahan, bumaba ang driver. Naghanap ng tools at tiningnan niya, chinek sa ilalim ang mga gulong. Ibig sabihin, may depekto ang gulong. Ibig sabihin naman, ay hindi na-maintain ng series liner ang kanilang bus. So pagkatapos nun, tumakbo na naman ang bus. Pagtakbo ng bus, na-capture siya bago siya mahulog sa bangin, mayroong bahay doon na mayroong CCTV. Nakita sa CCTV na tumatakbo ang bus na naka-hazard light. Ibig sabihin, alam ng driver na may delikado. Ang problema ko noon, bakit tinakbo pa ng driver? Dapat hindi. Kaya, papaliko na yung bus sa gilid ng bundok, dumirikta. Ibig sabihin dumirikta, hindi na nakakonekta sa manibela ang gulong. Kasi kung nakakonekta, kahit walang brake yun, mabitbit pa rin ng manibela ang gulong at hindi mahulog sa bangin. So, yan po ang sigaw ng katarungan dyan. Mga may-ari ng series. Yung mga Yanson, dalawang Yanson brothers, brother and sister, tsaka nanay nila. Yan ang namamahala ngayon. So, dapat makukonsensya kayo. Hindi po natatapatan ng pera ang buhay ng tao na nawala. Yan lamang po tayo magtatapos. Magandang umaga po sa lahat. Kailangan natin ng katarungan. Ang kailangan lang sa katarungan para makukuha ay kailangan mayroong katotohanan. Yan po ang aking may babahagi sa inyo. Magandang umaga po sa lahat.